napakamandurugas itong Supercare na ito. Magpapacheck, bukod sa mahal, kasi usually 1,000 to 1,200. Ito nagcha-charge ata up to 1,300. Ito yung modus operandi itong OGAG na ito. Baka palpak po yung laboratorio ninyo. Sandali lang. At palpak din po yung doktor na tumitingin doon sa result. Kasi pag may UTI, confirm na yon sa lab test. Confirm niya ba UTI? So this is the treatment, like I said, bigyan ng gamot na para magamot yung UTI. Bakit kailan pa i-confirm? So, ibig sabihin, duda kayo doon sa laboratory ninyo. Duda kayo doon sa doktor na bumasa ng lab result. Thank you, Madam Secretary. Several weeks ago, I conducted an inspection along with members of the DMW on certain accommodations. These accommodations are the ones na bago ma-deploy ang OFW sa abroad, doon muna tumutuloy sa kanila at nakitaan ko na napakaraming violations. But before anything else, I would like to commend the action done by Mondial. Dito ba yung Mondial? Yung Mondial kasi isa sa mga may violation and nakita ko naman after several days, nag-comply siya at talagang ginastusan niya yung kanyang accommodation. Ngayon, maganda na at kaya-aya na yung kanyang accommodation doon. However, ang gusto kong mangyari ngayon, pa-follow up ako kung ang DMW ba ay gumawa ng follow-up kasi kami ang gumawa ng follow-up, may staff sa RTIA. Kayo dyan sa DMW, Yusek Olalia, kayo ba nagagawa ng inspection? Kasi I can't do that myself all the time. I'm also a senator, remember? I can only do so much. So, please do your part dyan sa DMW na mag-inspect kayo. Kasi nung na-inspect ako random, I think we inspected, of course, kasama yung DMW, 5 or 6, excuse me, and all of them have violations. Now, 5 and 6 lang yun. Paano pa yung sa iba't lugar? So, do something, pakiutusan niyo yung mga tao niyo na mag-inspect. Ano po yung pinaka-latest po ngayon sa mga accommodations? Gumawa ba kayo ng inspections? Yes, Mr. Senator. Sisimulan ko lang po muna and then if with your permission, I will endorse the same to Yusek Bernard. But we have approved the guidelines governing accommodation houses and facilities of private recruitment agencies that comprise general requirements and then registration processes, assessment, monitoring and regular reporting, and denial or cancellation of accommodation registration. So we have these corresponding issuances and we will respectfully submit the same to your office, to your committee, Mr. Chair. In addition, nagkaroon po kami ng tinatawag na salvo inspection. Ako po mismo ang bumaba sa mga tanggapan ng mga recruitment agency, labing isa po yung napuntahan naming recruitment agency and dito napag-alaman namin may 4 na agencies were found to have violated department rules and regulations, especially with respect to unregistered personnel, meaning may mga tao po silang nagko-conduct ng illegal recruitment. Okay. Kaya meron po tayong napablatter nung isang araw na tauhan mismo ng recruitment agency. We call this a salvo inspection and we can do this anytime and I personally led the salvo inspection effort, Mr. Senator. Sir, with your permission, I'll have Yusek Bernard Olalia also share the matter on our data on accommodation. Okay, Yusek Bernard Olalia, the floor is all yours, sir. Good afternoon, Mr. Chair. Upon your instruction, Mr. Chair, and direction, there are 32 accommodation facilities that were reported and registered with our office. And we were able to inspect all of these 32, 100%, Mr. Chair. Okay. And of these 32, 30 were canceled. Very good. Renta po yung kinancel po natin, yung kanilang registration because of non-compliance with our rules and based on your instruction, Mr. Cancelled, meaning pinasara nyo. Opo. Opo. Okay. Opo. I like At that. sinampahan po ng kaso. Yun sana ang susunod katanungan. So, out of 32 registered na mga accommodations, nang mag-inspect kayo, ilan po yung non-compliant? 30 po.
Dalawa lang po ang compliance. So lahat yun napasara. Opo. Okay, so ano mangyari ngayon doon sa mga OFWs na madideploy na sa abroad at wala matiran dito sa Manila galing sa province? So saan sila i-accommodate? Ang ginawa po ng mga agencies, Mr. Chair, is in-accommodate sila sa mga kanilang hotel. Very good. So, hinotel po nila, they found another accommodation kasi sarado po yun, hindi po pwede hanggat hindi natin binibigyan ng permit to operate. Okay. Good. So, Yusek Olalia, make sure na hindi magbubukas to hanggat hindi compliant. Kasi baka mamaya pasimple magbubukas. Kasi pagtalikod nyo, usually ganun makukulit eh. Pagtalikod nyo, bubukas lang yan. And then magre-recruit ulit ng mga OFWs na pupunta abroad at ganun pa rin babalik yung cycle. We will take note of that, Mr. Chair. And in addition, Mr. Chair, based on your recommendation also and based on the result of your investigation at dun sa hearings po natin, yung previous, yung pong pinirmahan ni Secretary Hans on the new guidelines for the accommodation, yung po yung ating pinapatupad po ngayon. Teka muna, di ba these accommodation houses, they have to get a permit Yeah. from DMW. Yeah. So itong 30 na pinakansela niya dahil may violation at hindi compliant, paano nakalusot to? Paano naging bigyan ng permiso to? Sino nagbigay ng permiso in the first place? Base po kasi sa previous rules po natin, Mr. Chair, prior to the DMW law, meron pong tinatawag na reporting. Ire-report lang po noon sa POEA. Wala pa pong regulation kasi noon. Nang pumasok na po ang DMW, that was the first time we implemented a registration process. So sa tala po namin, 15 yung naka-report and then meron pong additional na 17 yung naka-register based on the old So guideline. paano ngayon yung bagong guidelines? So kung halimbawa ako ay isang agency at gusto ko magkaroon ng accommodation, ano yung prosesong dadaanan ko? They will have to comply with the new guidelines po, Mr. Which is? Wala pa pong nakaka-comply. Which is mag-apply ako. Yes po. And then, after na may-send ko yung application sa DMW, what happens next? And i-evaluate po natin and then magkakaroon ng inspection. Titignan po ng team kung compliant sila doon sa documentary, space requirements, and everything po. Okay. And then pagka-compliant po, then we will issue the permit. Permit. Now, dito sa 30 na nakansela nyo yung kanilang permit sa inyo, sino ang responsable dyan sa DMW para mag-inspect ng mga accommodation? Kasi I need to get the name of that person dahil lumilitaw na inutil yung taong yon. Okay. He should be sacked. Yeah. Or he or she. The office is under one of my 3 bureaus, the Licensing Regulation Bureau, and under that Licensing Regulation Bureau, there is an inspection division. Okay, how many inspectors do you have under that division? Apo, ang plantilla position lang po ng ating Sir, ilan po? inspector is Ilan? only 6 po. 6. Ako nga, isa lang ako, naka-inspect ako ng 6 in one day. So kung meron kayong 6 na inspector, so 6 times 5, just do the math, that's 30 times 12. I mean, yeah, so makaka-inspect kayo ng hundreds. Masasapult kung 30. Actually, sa 2 days lang, masasapult kung 30. So anong ginawa nung inyong mga inspector? Bakit sila nakaupo lang sa kanilang mga mesa at walang ginagawa at nalusutan kayo nitong 32? Itong 30 na sabi niyo pinasara dahil non-compliant. Kung hindi pa pala ako nag-inspect, kawaawa yung ating mga OFWs. Yeah. Para mga preso, dahil pa yung mga preso city jail. With all due respect po, Mr. Chair, apart from the inspection of accommodation facilities, their job includes also the inspection of all registered and applicants for licensing agencies. Meron po tayong 1,200 agencies po na ini-inspect din po. Every year, every quarter, and every application for renewal. Okay. And I understand, sir. I understand, sir. Pero importante rin po ma-check yung accommodation, yung kalagayan ng mga OFWs natin bago sila pumunta sa abroad. Kasi dito pa lang naapi na sila. Then pagdating doon sa abroad, at alam naman natin, maraming mga insidente na yung mga OFWs natin nagreklamo at gusto magpa-repatriate dahil aping-api na naman sila ulit. So double whammy yung para sa OFWs natin. Sana dito pa man lang mabigyan natin sila maganda-gandang kalagayan. Sana maayos yung kanyang sitwasyon sa tinutulian nila. So why am I very irritated, Yusek? Dahil alam ko na baka sinasabi nyo short-handed kayo. Pero that should be the reason para maging inutil tayo. I'm sorry, magkaibigan tayo lahat dito. But pag sa akin, pag mali, mali.
Mag- Chair, we will throw the book against them. Very good. That's And, exactly what I want. Sasampahan po talaga natin ng kaso. In fact, may recommendation na. And our RV, yung atin namang AB, yung Adjudication Bureau naman natin, is in charge of hearing all the cases of violations committed by these accommodation facilities. Not only the accommodation facilities, kundi yung mga tao po ninyo na hindi ginawa yung kanilang trabaho. Yun siguro ang gusto ko. Siguro bigyan nyo ng memo, I don't know, Yes, suspindihin ninyo, I don't know. Just for the reason dahil hindi nila ginawa yung kanilang trabaho, dahil kung hindi pa pala ako nag-inspect, hindi pa natin malalaman yung kalagayan ng ating mga OFWs na kinakawawa bago pumunta ng abroad. That's my point exactly, sir. Yes po, Mr. Chair, we will do that. So I need you to submit to me a report na dinisiplina niyo po yung mga inspector ninyo na hindi ginawa yung kanilang trabaho. That's why pagdating po sa inyo, nakapag-cancela kayo ng 30 dahil non-compliant at yan po yung nag-ugat dahil sa effort ko. Tama, sir? Thank you, sir. Thank you very much. Now, Bureau of Fire. Yes, Secretary Hans. Yung sinagawa sa 2026 budget, we are opting to up to 3 times yung current complement. So, propose po namin na sa 2026 budget na dagdagan ng aming tao and resources to make it a full-fledged inspectorate, as we will call them, Thank you. Mr. Chair. Yeah. Pag kailangan niyo po ng additional budget, alam niyo naman ako, maluwang ako, I'll fight for it sa budget deliberation. Kung kailangan dagdagan, just show me the justification, then I would, sa hearing, I would defend na kung magkano yung budget kailangan para makadagdag kayo ng human resources at kung ano pa mga pwedeng kailangan na mga gamit man yan, kung magkano man yan, nang sa gayon mapaganda at mapaayos yung kalagayan natin mga OFWs. All for the OFWs. Okay. Thank you. Bureau of Fire. Good afternoon po. Bureau of Fire, after our last hearing, na nasabi ko na dapat mag-inspect kayo, so you did an inspection. Ano po yung nangyari po sa result ng inyong inspection, sir? Yes po, Mr. Chair. Good afternoon po sa ating lahat. I am here to report po our activities with the previous meetings. Now, upon po na terminations of our previous meetings, our Chief Bureau of Fire Protections had issued memorandum circular specifically to inspect all the business establishments relating po dito pagdating po natin sa mga accommodation for migrant workers. And here is the result po. With the given from the Licensing and Regulatory Board, 32 number of establishment ang meron pong accommodation, and that actually we have inspected po ito lahat. And we found out, Mr. Chair, that out of 32, we have... I'm looking at 119 number of establishments inspected. It doesn't jibe with the numbers yes po, given Mr. by Chair. DMW. Sorry. 119 ang in-inspect nyo. Yes po. That these is are- actually, Mr. Chair, na mga establishment all nationwide. Meaning to say, Mr. Chair, without accommodation or with accommodation, yung pong agency na yun, na inspection po namin. Kaya nga, so itong 119, ito ba yung mga accommodation? It houses people who want Not wants all to go po, to Mr. Chair. Only 32 po yung meron pong ito lang. accommodation. Yes, Okay. Mr. Chair. So, So yung 32, I'm very sure non-compliant yun, kaya hindi na magbubukas yun. Siyempre, hindi yung bibigyan ng ano yun, ng permit. out of 32 mo, Mr. Chair, only 15 are compliant. And there are 5 non-compliant 15. establishment. Yes po. Oh, maluwang-luwang pa kayo. Buti pa palang DMW, 30 ang pinasara. So kung kayong pagbabasihan, 15 ang mga kalusot. Fire safety, we are talking about po, Mr. Chair, the fire safety requirements, like for example, the accommodations without Sir, fire detection alarm sir system. naman. Okay, DMW, bakit po napasara yung 32, ay yung 30? What are these violations? Mr. Chair, apart from compliant po sila dun sa 15 na sinasabi pong fire certification, yung iba po, yung mismong accommodation facilities po nila, hindi maganda. For example, yung beddings, yung requirements sa spaces, very cramped, yung ventilation, hindi tama, So yung bathroom. fire violation agad, fire hazard violation agad yun. So ba't sa Bureau of Fire, the fact na siksikan sila at wala silang mga kama, nakahiga lang sila sa sahig at puro mga kutsyon lamang, yun palang hindi na dapat nakalusot sa inyo yun.
Alam mo, isang kwarto na supposed to accommodate only 10 people, mag-accommodate ng 50. Eh, doon palang violation na agad yun. Tapos, para sa Bureau of Fire, okay lang? Mr. Chair, if I may po. Go ahead. Bali, yung tinitingnan lang po kasi ni BFP, yung pong fire code requirements sa fire safety po. Bali, Yes, sir. Pero dapat alamin nyo, ilan ba ang tao rito nakatira? Kunyari, sa isang bahay, ang dapat lang mag-accommodate ng bahay na yon ay for 8 people. And yet, ang nakatira doon, 100 people. Hindi ba may violation agad yan sa fire code natin? Dahil sa sobrang daming tao, so pag nagkaroon ng sunog, pwede magkaroon ng stampede at pwede may mga mamamatay. Yun yung pinapoint out ko. Diba, sir? Yes, sir. Kaya pag nag-inspect kayo, sir, tanungin nyo kung ilan ang mga nakatira doon. Yes po. Kung ang nakatira doon ay dapat lamang, pag nakita nyo per square meter sa bahay, ang nakatira lang dapat doon is 10, and yet sinabi na 100 nakatira, then pasara nyo. Yes, sir. Not only sa mga accommodation houses, kundi sa mga patahian din. Nag-expect din ako sa mga patahian. Medyo malayo lang tayo ng konti, malis tayo ng konti. Ang dami mga tela. Ilan mga patahian, sir, ang nasunog dahil nga yung mga tela nagbalanda lang dyan at dyan natutulog yung mga workers. Pagkasunog, siksikan sila, may namamatay, may nasusugatan. So, not only the accommodation houses do inspect as well itong mga patahian, itong mga manufacturing companies. Okay, sir? Yes, sir. We will take note of this, Mr. Chair. Okay, thank you, sir. Thank you, Bureau of Fire. Now, DMW, meron inireklamo sa akin isang health center na nabigyan ng fit to work certificate ang isang OFW when in fact sa Santiago City, Isabela, pumunta sa isang ospital at nakitaan siya doon sa result ng pag-check up sa kanya na meron siyang bukol. At that is supposed to be yung sa PEME, nagpa-PEME siya. That's supposed to be something na reason para hindi na siya ma-deploy sa abroad. Ano nangyari po sa clinic na ito? They're supposed to be DOH accredited, I know. But pwede ba makialam ang DMW dito? Mr. Chair, yun pong sa matter on clinics ay ang DOH po ang regulatory arm body, ang agency in terms of the clinics. However, may hawak po kami doon sa recruitment agency na nakipag-partner doon sa clinic para doon i-check up yung kanilang mga job applicants. Ito yung yung laboratories, RJO laboratory na sinertify nila fit to work yung isang OFW when in fact hindi naman dahil sinertify din ng ospital sa Isabela na may sakit talaga siya. So RJO. So Opo. itong laboratory. Pero itong agency ay Philtech Staffing Service Yes, International. Philtex po ang pangalan kaya Naparusahan na po ba ito? nag-iimbestiga pa na po kami ngayon at magsasagawa ng disciplinary action doon sa recruitment agency po, Mr. Senator. Dapat po one strike policy. Ano pong disciplinary action na maasahan po natin sa mga ganitong classic Opo, agency? gagawan po natin ng disciplinary action which is suspension at the very least, Mr. Senator. How many days suspension po ang gagawin natin? It's 1 What? year. 1 year suspension po ang 1 year ipapataw suspension. natin. At the very least, Mr. Senator. 1 year suspension po. At pagmultahin nyo na rin siguro, tapos yung pera mamumulta nyo, di ilagay nyo sa action fund. Multa kayo na multa. Suspension Opo. plus multa para madala, para hindi sila tularan. Opo. Siguro. Sige po, Mr. Senator. Okay. But definitely with this agency is already under investigation. Now, yung PEME, kung tawagin na pre-employment medical examination na ginagawa rito, it will ensure na fit to work o healthy yung OFW, yung worker, until the duration of the contract. So kung ang contract niya, usually every 2 years yan, no? Tama? This is what I want you to do, Secretary Kakdak. Dapat, pagdating dun sa abroad, magkaroon sila ng yearly check-up. Kasi nangyari, too late na,
yung OFW tatawag, ay may sakit po ako, may sakit ako sa bato, o meron po akong asthma. Pero kung nag-check up ng yearly, mahagip po yun, yung sakit niya. So sige po, gawin natin policy na magkaroon ng Yes, yearly yes, check-up pagdating doon sa deployment. Yes, Mr. Senator. Ang alam ko po, Mr. Chair, ay pagdating doon, merong validation or follow-through upon arrival yung worker. Kaya't yun is also being investigated by us. Kaya't may posibleng damay din dito yung FRA, Mr. Chair, yung Sami Al-Musharraf. Yes, sir. Not upon arrival. Apo. Ang ibig ko po sabihin, pagdating niya, kunya dumating siya January this year. Okay, healthy siya kasi certified fit to work from dito sa Pilipinas. January the following year, she has to undergo Another a one. complete physical check-up, another one. Wow. And then January 2026, bago siya umuwi, check-up na naman para masiguro na wala siyang sakit. Makauwi siya dito. Kung umalis siya ng maayos yung kanyang kalagayan, healthy siya, dapat pagbalik niya, healthy pa rin siya. Yun po yung point ko. So Okay. dapat Yes po. yearly po pagdating doon. Yes po, Mr. Senator. We will do that po. And of course, even without the auspices of the Saudi side, we ourselves, the Philippine side, Thank you. can initiate that checkup ourselves through the Action Fund, Mr. Senator, kasi Thank you. medical assistance din po ang Action Fund. Kasi may mga amo na kuripot at talagang hindi magandang ugali, ayaw, pati simpleng pagamot yung OFW, ayaw nila. So, yun po sana mag-focus tayo doon. Now, ano pangalan mo? Siman? Saan? Saan? Okay, Super Care Medical. Have you heard of that clinic? Okay, para sa mga seafarer. Okay. Paki-imbestigahan po ito. Of course, dapat meron po kayong MOA. I would suggest na magkaroon kayo ng MOA sa DOH na yung DOH bago sila mag-certify na yung clinic ay pwede na mag-operate para mag-check up para sa mga lalabas ng OFW, dapat may coordination muna sa inyo. Dapat meron din kayong say. Di ba? Sige po, Mr. Para Senator. makapagbigay din kayo ng mga suggestion kung ano yung mga dapat ipa-check up sa mga OFWs natin. Nasaan yung pangalan? Yung pangalan, saan lugar pa yun? Ayan, Chair, Super Care Medical. Ayan na yun, Super Care Medical Services. Ayan. Now, ito yung sitwasyon. Napakamandurugas itong Super Care na ito. Magpapacheck, bukod sa mahal, kasi usually 1,000 to 1,200. Ito nagcha-charge ata up to 1,300. Ito yung modus operandi nitong itong OGAG na ito. First check up ng isang would-be seaman. Paglabas ng result, nagbayad. And if paglabas ng result, sabi, another check up for confirmatory. And then lalabas ulit yung result. So naka 1313, di 26. Ay, meron naman kami nakita. Confirmatory ulit. So, 39 na. Ganon kamandurugas ito. Yes po, titingnan namin, Mr. Chair. Ang sa pagka sa sea-based po ay ang mga ship owners, meron niyang prescribed tinatawag na parang medical protocols kung ano yung specific na kailangan lang hanapin. Correct. So, madali pong ma-detect, Mr. Chair, whether excessive yung check-up. Kasi kung labis yan sa sinasabi ng ship owner na ito lang naman ang kailangan namin, excessive kaagad. So, halimbawa po, kung yung confirmatory na sinasabi ninyo ay hindi naman pala kailangan, then madali pong ma-spot kung ano yung excessive. Opo. Nasa dyan yung secretary Opo. na papalabasin na, ops, meron kami nakita, pero we have to confirm. So, you have to undergo another test. So, he or she has to pay another 1,300. And then, pangalawang beses, ops, meron pa pala kami nakita. Sorry. Another confirmatory test. Another bayad na naman. So, yun po, iwasan natin. Kaya sabi ko po sa inyo, although Yes. ang nag-regulate nito is DOH, pero dapat may say din po yung DMW.
Mr. Chair, Kaya we magkaroon kayo ng MOA. Yes, yes, yes. Yes, an MOA definitely would be helpful, Mr. Chair. We have what is called the HRH network, Health for Human Resources. HRH, Health for Human Resources Network. Nakikita po kami periodically with DOH and other relevant agencies such as the PRC, and then the private sector is also there. So, meron kaming venue to discuss all these matters. But tama po kayo, Mr. Senator, mas maganda, mas mapapagtibay namin kung may MOA, particularly on this matter. And we are deeply concerned about the matter yung sinabi niyo yung doble, triple pa ang check. Kasi ang mga ship owners, as far as they are concerned, basta na-deliver yung check-up required, yun na po yun para sa kanila. Thank you. Okay. Senator? Yeah. Yes, sir. Dr. Jeffrey Cortel Ramel, MD, sir. By the way, I'm not the president of the clinic, no, but I was actually, my name was drafted, and that's the reason why Super I'm here. care? Yes po. Okay. But, okay, regarding dito sa sinasabi natin na for confirmatory, no, dalawa lang naman po ang kino-confirm po natin dyan pag tayo nagsabi ng confirmatory. It's either drug test positive, reactive yung crew member natin at first. Then the second one is kung reactive sa HIV, and those are the confirmatory. Pangatlo pala is pag reactive din yung TPHA natin or yung RPR natin. Now, when it comes to sa charging natin, no, I cannot defend our clinic kasi syempre hindi natin alam kung sino yung particular na crew member na yon. If it's kung tama ba yung claim niya na talagang china-charge sila ng 1-3 every time, and kung tama ba yung examination na sinabi niya na kine-claim niya na china-charge namin. There are sa charging natin, sasabihin natin na we need to add some examination test. I will explain to you, Senator, na ang basic examination ng DOH comprise only of a few examination. Okay. Now, if a crew member or a patient tested to have a UTI during the initial examination, of course, we need to treat that. When you are being treated, how can we follow up, or how can we know that the medication that was given to you is actually effective? Of course, we need to examine you again by asking you to repeat the examination. Is the examination free? Of course, it's not. Kasi ang mga reagents po natin is binabayaran po natin. Now, I understand the frustrations of the crew members that they are really mad na pabalik-balik sila. Siyempre, hindi sila taga Manila lahat. Then pangalawa, sila po ay may iba pa pong mga trainings, may mga visa, then nagpa-pile up po yung kanilang stress. And I understand na minsan, even if we give the instruction and also the explanation to the crew members, they don't understand it. Ang naalala lang nila is the inconvenience. And of course, kung sasabihin mo siguro no, na siguro walang puso ang clinic, why else would we expand our clinics and give them sort of parang mga convenience sa clinic kung hindi nagmamatter yung mga complaints ng mga crew members? We do. We are actually constantly monitoring the complaints of the crew members. Ang ano po namin dyan, of course, is sa understanding sa side nila na pag meron kaming sinabi that this is the rules and regulation, this is how we do the examination, I hope bubuksan din po nila ang kanilang mga isip na yun po ay kailangan. Kung pwede ko po bang sabihin yung ginawa kanina, yung sinabi nyo kanina na merong PEME pero nagkaroon ng cancer, now it's a problem. We are doing our best para hindi po magkaroon ng sakit ang crew members, ang seaman in particular, bago po natin pasakayin sa barko. Why? Ang mga crew members natin sa barko, they have limited access to medical examination and hospitals. Yun po yung ginagawa natin. No? So we make sure when they leave the clinic and they get deployed that they are really fit. And pasensya na po kung nagdadagdag tayo ng examination kasi pag ikaw ang doktor, nakita mo ang pasyente na may problema. Sir, I'm not a doctor and you're a doctor. So, hindi ko na kayo kukontahin doon sa mga sinasabi niyong na dapat gamutin for confirmatory. I'm not gonna argue with you on that because you're the expert. You follow me? However, ang point ko, dapat yung confirmatory test package na yun kasama din doon sa 1-3. Halimbawa, minention mo yung UTI. So, nagpa-test tapos may UTI. Okay, so resetahan yung SEMA natin. Balik ka after
na maubos mo yung gamot para check ka namin ulit kung meron ka pang UTI wala. Libre na dapat yon. I think, Senator, pwede ko bang hingin ang ano ng DOH about it? Even the DOH. I do agree with you kasi doktor kayo eh. Apo. Hindi kita kukontrahin dyan, Doc. Yes po. So pag check up ninyo, ikaw nag-example ng UTI, then use, Yes po, yes po. let's use UTI as an example. So check up na lumabas sa blood test yun, di ba? Yes na, po. Na may UTI ka. No, urine test po Oh, yan. excuse me, urine test yun, di ba? Okay, lumitaw sa result, sa 1-3 package yun, di ba? Sa PEME. So lumitaw na, sa urine test result mo, meron kang UTI. So therefore, resetahan ka namin ng gamot para inumin mo, para magamot yung UTI. And then you come back after a few days, pag naubos mo ng gamot, para i-recheck ka ulit, yung urine mo ulit, itetest natin kung malinis na ba o hindi. Dapat libre na yun yung pangalawa. Pero ang nangyari ngayon, pag nagpapacheck up ulit sa urine, babayad siya ulit ng another 1-3. Yun yung point ng mga nagreklamo sa amin. Yes po, Senator. Okay, Senator, ang DOH po, sila po yung nag-regulate po ng prices natin at kung ano po yung Okay, kasamang nandito man examiner- DOH? Nandito man DOH? And po. kung ano lang po ang So ba't kasama- yung inaalaw po na paulit-ulit na mag-charge itong Supercare? Why did you allow them to do that? Ma'am, don't laugh. No. Don't laugh. This is serious matter, ma'am. Yes, good afternoon, Mr. Chair. With regards to the charges, we set a standard for charges for the medical examination. Yung pag-repeat exam na yan, it's beyond our, Beyond your control. yes. Beyond your regulation na. Because we have the minimum. Okay. So, tuturo mo sila ulit. Na natin. Oh, kayo na yon. Tinuturo niyo sa DOH, tinuturo ulit kayo. Pabalik sa inyo. Yes po, Senator. Sir, Apo, come on. Come on. Apo. Pwede ko po bang sabihin na yung binigay... Ang nangyari pa kasi kuminsan, sir, hanggang 3 beses pa pinabalik-balik yung ating seaman, yung would-be seaman. 3 beses, so 3 beses magbabayad ng 1-3. Oh, Huwag ganon. Hindi po siya... Kaya ang gusto ko mangyari dapat package na kung may nakita dyan, confirmatory, and then resetahan ng gamot, let's use UTI again kasi yun ang ginamit mo. Inom ka ng gamot para paggamot sa UTI, and then after a few days, magpasa ka ng urine specimen mo, and then itetest namin. Libre na dapat yun, package yun. Yes, Secretary Kakdak. Mr. Chair, ako naman po, ang parang iba ang take ko kasi ang term na ginamit is confirmatory. Kung may UTI na po yung tao, treatment na po ang susunod. Why do you need to confirm whether totoong may UTI siya and establish mo nang may UTI siya? But that's just my preliminary comment, Mr. Chair. My real comment is, under the DMW rules, the cost of the PEME shall be charged to the principal and the employer. So the mere fact, and in fact, it's punishable. Cancellation is the penalty kung ang isang LMA, Licensed Manning Agency, ay yan ay tinotolerate. So my basic question is, bakit nyo pinapayagan na tumanggap ng pera mula sa seafarer in the first place? Yung binabayaran po ng ating principal at saka ng employer po natin initially is basically for the initial medical examination. Pag sinabi natin initial, tulad yan, ang package po ng ating DOH is worth 2,000 pesos for the basic examination, which includes the physical examination of the crew member, the audiometry, visual acuity, color testing, chest x-ray, urinalysis, CBC with platelet, and also blood typing, and also RPR. So yan po ay yan lang yung test na required. Tinry naming squeeze ang budget na sinabi ng DOH lang lahat ng examination na yon, babayaran namin ang doktor, ang dentista, ang ano, so worth 2,000 pesos na gagawin sa pasyente. Ang pagkakaintindi po namin, pag nagbayad po ang company ng 2,000 para dito sa ating initial na medical examination, kung walang sakit ang crew member, Secretary Kakdak, you're saying na dapat hindi magbabayad yung seaman. Sino mo dapat magbabayad ng PEME? Principal for employer through the manning agent. So bakit sinisingil ng dapat parang ang kausap po ng clinic yung manning agent, and then ang tao just go in and out. And then ito yung kinikwento ko kanina, Sen. Ito yung kinikwento ko, Sen, na
may prescribe may package na as you call it. So hindi na ho kayo lalabas doon sa package na 'yon. At kung may nakita kayo, hindi nyo na ho uulitin. Nakita nyo ng UTI, uulitin nyo pa to Kaya nga, as a follow-up doon sa sinasabi ni Secretary Kakdak, tama nga naman, baka palpak po yung laboratorio ninyo. Sandali lang, at palpak din po yung doktor na tumitingin doon sa result. Kasi pag may UTI, confirm na yon sa lab test, confirm niya ba UTI. So this is the treatment, like I said, bigyan ng gamot na para magamot yung UTI. Bakit kailan pa i-confirm? So, ibig sabihin, duda kayo doon sa laboratory ninyo. Duda kayo doon sa doktor na bumasa nung lab result. Baka ikaw po yun? Ikaw ba yun? No, Senator. Yung confirmatory na sinabi nyo is basically yung kino-complain. Nung nagbigay ako ng example kung kailan mag-uulit ng examination ng crew member, ang sinabi ko po ay UTI. Kaya nga, sir, hindi ko po sinabi na... confirmatory. Kasi may point nga naman sa Secretary Kakdak. So ngayon, ginamit mo yung UTI, doktor ka, okay? Hindi kami doktor, ikaw ang expert pagdating sa medical field. Now, pero common sense ang ginagamit namin ngayon dito Nagpa-urine test. Tapos lumabas sa urine test result na meron siyang UTI. Galing sa iyan. I'm not putting words into your mouth. Okay. So, confirm na yon. So, bakit kailangan pa mag-test ng another one for confirmatory? That's bullshit. In every sense of the word. I'm sorry. Doktor ka. Yes po. Senator, yung ginawa ko lang example kaninang UTI, hindi po siya yung sinasabi ng crew, no? Kasi hindi natin alam kung ano yung sinasabi ng crew member kanina. Sir, ginamit mo na example yan, so that means it happened. Nangyayari yung ganong senaryo. Kasi ginamit mo yung reason di ba? So maybe talagang, not maybe, nangyayari talaga yon simply because you use that as a scenario. Hindi po. Sinabi ko kanina, ang mga kino-confirm sa clinic ay yung HIV, drug test, at saka po ating syphilis. Yan po yung... O sana sa umpisa pa lamang, sa unang test pa lamang, doon na makukonfirm kung meron siyang HIV o wala. Ang ating ano po... Di ba? Di ba pag wait a minute, listen doc, come on. So ngayon, magpapatest itong OFW, kasama na doon HIV test. So lalabas ngayon yung result. Whether siya may HIV wala. Ba't kinakailan pa i-confirm? Sana magan. Pwede ho kang sumingit na protocol po ng DOH. Sisingit ko lang na under DOH, sige, babalik tayo. DOH, sinisisi ka. Protocol daw ninyo na kapag na-confirm na sa lab test result nila na merong HIV yung isang seaman, kailangan i-confirm paulit dahil sabi niyo sa DOH. Kasi po yung sa HIV, may screening lang po yun initially. And then we have to confirm it kung talagang mayroon siyang HIV because sometimes may mga false positive na result for screening. So it's not 100% na pag positive sa screening, talagang mayroon na siya. May mga false positive kasi na result. So that's the reason why we have to request for a confirmatory test to make sure na siya talaga may HIV or what. Go ahead, Secretary. Po, ang pagkakaalam ko sa HIV law natin is to protect the HIV positive person. Kung may hinala ng may HIV, you do not subject or further burden that person. So kung meron ka ng na-spot in the initial check, that person is now subject to protection under the HIV law. So you're doing the reverse, Mr. Chair, kasi lalo nyo pa siyang dinidiin at ini-embarrass nyo pa siya with further checking, and not only that, you're making him pay or her pay for the additional test. The HIV patient is protected under our HIV laws. At dapat, kung ako tatanungin, dapat nirefer na sa DOH. Do you agree, Dr. Sulutan ng DOH? The confirmatory test, that will considered siya, pag nag-positive siya doon, considered na siya na positive siya for HIV. Before we conduct the confirmatory test, ang kliyente kailangan magkaroon pa ng counseling, whether he has to subject himself to confirmatory test or not. So may counseling pa dapat? May counseling pa po yun. So, Dr. Ramel, do you do that in your clinic? Counseling? Po yung counselor sa clinic.
May counseling pa po yan kasi there are some clients who did not want to undergo confirmatory test. Sa mga may gusto talaga, so we have to, but we encourage them. Ano po yung pinagkaiba doon sa unang pagtetest para sa HIV ng isang tao versus lumabas ng result na, oy, HIV positive ka, i-confirm pa namin ulit? Why do we have to do that twice? Mayroon kasi, Mr. Chair, sinasabi na may false positive result. Okay. Yung test kasi niyan is screening lang po yun. So, okay. there is the possibility na pag i-confirm mo siya, negative siya. Okay. Oo. That happens. Oh, yes. Okay. Kaya hindi siya 100% na pag nag-positive sa screening, 100% na rin siya na positive for HIV. Okay, that's why dun sa confirmatory, sabi niyo magka-counseling muna. Yes. And then if the person would like to go ahead and have another test, which is what you call confirmatory. Yes po. Whereas ang sinasabi natin, Secretary Kakdak, for the protection of that person, Secretary Kakdak, so dapat hindi na ituloy. What's the Hindi purpose naman po, of counseling? Mr. Chair, pwede naman po to proceed nga to confirm. However, dapat the approach should be not to burden that person by making him or her pay for that second test. Dapat ang interesado na dyan yung the principal or the state who should come in and say, okay, to confirm, we will have to step in and shoulder the expense but not to charge the seafarer. Twice. Yun ang sinasabi namin kanina po ito. Opo, Senator, no? Naintindihan ko po yung nagmi-mix up lang kasi yung mga sinasabi natin. But anyways, ang HIV confirmatory natin is libre po ng DOH together with the drug testing. Kasi napabayad po sila eh. Kaya nga po gusto ko pong malaman kung ano kaya talaga in certainty yung pinapabayad kasi, we cannot defend ourselves kung sasabihin lang ng crew member na nagbayad kami ng 1.3 without even knowing kung ano talaga. Okay. Talaga bang Sir, before we proceed on that, Yes po. sino po yung mga manning agencies na nagpapadala sa inyo ng mga seafarers para magpa-test at pinababayad ninyo? Who are those manning agencies? Because they're supposed to be the one responsible sa pagbayad ng fee na yon. The manning agencies are paying the initial examinations po. So nagbayad na yung manning agency, magbabayad pa yung seafarer? Ito po yung yung budget natin for the repeat examination, Senator, no? At tulad dyan, magbibigay lang ako ng example, okay lang Teka muna, ba? Secretary Kakdak, sabi mo kanina, nasa batas natin, sa PEME, dapat shoulder ng manning agency ang lahat ng gastusin sa PEME. O, nagbayad yung agency, and then, maniningil pa sila. That's what makes it illegal kasi ano na yun over and beyond what is necessary for the worker. If it is in addition to the prescribed protocol, dapat may option na yung worker, hindi niyo na siya itatali para sabihin, next test ikaw na naman because that's already over and beyond kung ano yung binayaran. Pagka over and beyond ng binayaran na ng principal, dapat may option na yung worker. Kasi pwede naman yan sabihin, I can do that later. I can do that in my own time with my own doctor and a public hospital or what have you. Pero yung ang trabaho nyo lang po, yung doon sa anong hinahanap ng ship owner. Secretary, if I may, bibigyan ko kayo ng example, no? If a company requires the crew member to undergo an ECG, tapos ang ECG natin is hindi maganda, that may require him to undergo stress echo, ang binayaran lang ng company natin is worth 2,000 pesos para dun sa medical examination. And stress echo is 7,000. Pag gagawin sa hospital, it could be 5,000 depending on the hospital. We cannot squeeze in 7,000 dun sa binayaran ng manning agency na 2,000. Where are we going to get that fund in particular? Lalo na kung hindi naman yun ang agreement ng principal o kaya ng clinic. Hindi po magkakasya ang 2,000 pagkasama na ang stress echo. Even tapos another is if we are going to turn down the medical examination of a crew member of a patient just because hindi siya nag-undergo ng stress echo, I think that is unfair. Kasi until proven otherwise na ang problema niya sa ECG is corrected or something na papasa pa, hindi po kami pwedeng mag-issue ng fitness certificate.
Yun po yung ano natin, no? Right, Secretary Kakdak. May sagot din po huli dun eh kasi yun po ay dapat may arrangement na kayo with the principal. Kung ano, I'm sure with your experience as a medical clinic, you know about the certain possibilities kapag nagpa-test isang tao na posibleng magkaroon ng second or third test. But that too is under the auspices of the principal. Kaya dapat po may arrangement now with the principal kasi the rule is absolute. No, as not a single cent should come from the seafarer and no ifs and buts. Kaya hindi ho pwedeng may lusot yun. Ang lusot is dun sa principal, hindi sa seafarer ang lusot. So, so having said that, by Secretary Kakdak, investigate Supercare Medical Services, DOH. And I want a report in 5 days kung ano pong resulta ng inyong investigasyon. If kailangan kansilahin ang kanilang lisensya, so be it. Kasi illegal naman pala talaga. Ayan mismo galing kay Secretary Kakdak. Nasa batas pala yun. Dapat yung principal ang may gasto sa lahat-lahat. Walang kahit na 5 magagaling sa seafarer and yet nagcha-charge sila. You want to say something? Ms. Jody Domingo, President, United Filipino Seafarers. Madam, go ahead po. Yes po, good afternoon po, Mr. Chair. If we may just add din po, no, gusto ko lang pong i-echo yung mga nare-receive din naming complaints about our seafarers regarding their PEME. One instance po, may isa po akong personal na kakilala na nag-PEME siya. Then, may nakuha po sa kanya na meron daw siyang genital warts. And he was referred to a certain hospital para ipatanggal yung genital warts na to. At his expense po ito. He shelled out 13,000 para sa pagtanggal po ng genital warts na ito. Na dapat ang may gastos nun, tulad sabi sa Kakdak yung principal. Ang concern lang po namin doon kasi ng mga seafarers is fit to work po ang seafarer or ang crew. Now, genital warts po, hindi naman po siguro makakaabala or makakaapekto sa performance nila on board ang genital warts. Kaya bakit kailangan na maipa-remove niya yung genital warts niya para lang mabigyan siya ng fit to work certificate. So that's one po. And regarding naman po sa iba namang concern, yun po, sa mga accreditation po ng clinics, I think, actually po, since we've been receiving complaints about this din po sa PEME na ito, we have prepared a position paper po and proposal po for a possible new legislation or amendment to certain rules po regarding the PEME system po for our seafarers. Thank you, Ms. Domingo. Well noted. Sige po, I'll wait for that position paper that you will submit to us, to this committee. Okay, may kasabihin, Secretary Yun po Kakdak? yung sinasabi ko rin kanina, Mr. Chair. Again, may prescribed package. May mga list of, let's say, 8 or 9. Alam ko some flags are stricter. I think the Germans are more stricter than others. Things like that. Mas marami silang prescribe. And rightfully so, karapatan naman ng ship owner. But paglabas na dun, a seafarer cannot be forced to be subjected to be treated by the same clinic. Dapat may option siya. But if he or she is placed in a situation na iti-treat, in this case, yung genital warts, sagot yun ng principal. Kasi linagay ho siya dun sa lugar na napilitan na siyang matreat by that same clinic na tama po kayo, hindi naman kailangan yun. Basta wala dun sa labas nung required medical package ng ship owner, hindi po dapat obligahin ang seafarer. Saan pinatanggal yung genital warts? Baka kakontak ng... Maari po, sir. Maari pong contact din po nung clinic yung At may refer patient sa siguro yung kanya. clinic na Opo, nag-refer. maari din po. That's one po kasi yung mga seafarers po, since may accreditation po sa clinics, yung mga seafarers natin, most of them, wala pong choice na magkaroon ng clinic kung saan sila pupunta. Dahil kung hindi accredited Hindi sila ng mga P&I, hindi po tatanggapin yung kanilang certificate or yung kanilang medical resort. Excuse me, DOH. Sa kaso ng isang OFW sa abroad, pumunta siya sa isang kilalang ospital sa Santiago City, Isabela. At doon sa test na ginawa, lumitaw na may problema siya. May bukol siya sa katawan niya na cancer. Bakit kinakailangan papupunta sa maliit na clinic samantalang yun, ospital na yon na nagsabing, yes, may sakit ka. Nagbigay yung kilalang ospital Santiago, General Hospital. And then, kailangan pa siya pupunta sa maliit na clinic
tulad ng clinic nila itong Dr. Ramel? Mr. Chair, kasi po, yung mga Just because they were accredited by you, so po, because we have certain requirements din also for that. anong pinagkaiba ng laboratory ng kilalang ospital tulad ng mga General Hospital or St. Luke's halimbawa? So ibig sabihin mas magaling yung laboratory nila Dr. Ramel kaysa sa St. Luke's laboratory ng St. Luke's? Is that what you're saying? Halimbawa yung isang pasyente ay isang seafarer o OFW pumunta sa St. Luke's at sinabi ng St. Luke's Hospital, ito yung sakit mo. Kaya you're not fit to work. Tapos pag pumunta dito sa kabilang clinic, kailan pa papuntahin dito sa accreditation clinic? Dapat, the fact na kilalang ospital yon, dapat tanggapin na yon para hindi na magdoble-doble ang gastos. Yun naman kasi, tama naman na acceptable yung findings ng hospital. But then, if they're applying for abroad, na mag-OFW sila, they have to go through the accredited clinics natin. Kasi there are certain... Why are they being accredited? I'm just curious. Okay, what This are the process that the clinic like the clinic being represented by Dr. Ramel that they have to undergo for them to be accredited? And what's the difference between DOH accrediting the clinic of Ramel versus accrediting St. Luke's? Okay. Because we have this Administrative Order 2013-006, Guidelines on Rule 11, the role of the Department of Health in the Omnibus Rules and Regulation, implementing the Migrant Workers and Overseas Filipinos Act of 1995. So that's an administrative order coming from? Yes po, from the Department of Health. Okay. Amended by the Republic Act number 10022. Lahat na provisions nito, ito ang being carried out natin to accredit these facilities to I think that has to be amended. I will amend that. I will amend that administrative order. No, that's bullshit. Sorry for the word. Ito na nga yung OFW, mamaya makakausap natin sila. Pumunta siya sa Santiago kasi malayo siya. Santiago General Hospital. Isang kilalang, respetadong ospital. At nung nagpa-lab exam siya, lumitaw na meron siyang sakit. And then, binigay niyang result sa agency. Sabi ng agency, hindi, punta ka sa clinic na accredited ng DOH. So pagpunta niya doon sa clinic, wala nakitang sakit. Pinaandar, pinago sa abroad. And then tumawag sa akin, nagpapawi na kasi malala na yung sakit niya. So, I have to amend that. Really. Pag nagpa-check up ka na sa isang kilalang ospital, hindi mo na kailangan pang pumunta sa ospital na clinic tulad ng clinic ni Dr. Ramel na kung tawagin ay RGO Laboratory. You get it, ma'am? And dapat, ang OFW pupunta sa accredited hospital, pwede siya pumunta of her choice. Kung alam mo, nasa Isabela siya o nasa Zamboanga siya, of her choice as long as accredited ng DOH, pwede na dapat yun. Ano nangyari, pagdating sa Maynila, dadaan ulit siya sa laboratory clinic tulad ditong RGO. Na kuminsan kasabwat, I'm not saying exactly kayo po, nakasabwat na manning agency. Kaya sinasabi ng manning agency, sige na, fit to work niya, akong bahala, hati na lang tayo, etc. That is that's a possibility. You understand? Dito nga sa sample ko, sinabi dito na may sakit. And then, pagdating sa Manila, pinapunta sa accredited clinic ng DOH para sa pagpapa-abroad. So I would like to, Secretary Kakdak, let's work together on this. I-amend ko yan. Ibasura ko yung bullshit na yan. I'm sorry again. Kaya nga, then let's work on this and then para iakyat natin kay sa DOH Secretary. Diba? Make a recommendation on that.
Mr. Chair, meron pong batas ng mga 15 years ago, yung anti-decking law. Ibig sabihin, bawal po yung i-prescribe mo, pipilitin mo yung worker na pupunta sa isang clinic na hindi naman niya gusto o kaya bukod pa doon sa accredited clinic na gusto niya. So, yes, the short answer is yes, Mr. Chair. We are willing to sit down with you and Yes. look into the consistency between that law and the current regulation. Let's sit down with the DOH Secretary. Siguro susunod na hearing, let's call the DOH Secretary to be here para to shed light and see kung pwede bang i-repaso or basura na yung administrative order. Kasi unfair po, ma'am, tama nga si Secretary Kakdak. Kumbaga, kahit na hindi niya gusto yung clinic na yan, she or he is forced to go to that clinic just because sinabi ng manning agency na diyan ka magpa-check dahil yan ang mag-issue sa iyo ng clearance whether fit to work or not. Kahit na ano pang first class na hospital, 5-star, 6-star, 7-star na hospital, nagpa-check up siya at sinabi sa kanya na may sakit siya, hindi, dumaan ka pa ulit sa isang clinic na, sorry, hindi sa pagmamali sa clinic ni Dr. Ramel, mas mababa, 3rd class, 4th class. Tapos if fit to work, very clear na merong kalokohan dito. You agree? That is Administrative Order 2011-0015. That is guidelines on the prohibition of referral or decking practice of OFW clinics and respecting the rights of OFW to choose their own OFW clinic for medical examination. Okay. Pursuant to Republic Act number 10022. So, ibig sabihin, pwede pala sila. Yes po. Oh, dapat hindi na mag-exist itong mga clinic tulad ng RGO laboratory. Why do we have clinics like this? Then why do you give them accreditation? If doon sa application nila, nilagay nila doon, they're asking for accreditation so that they will be screening OFWs or seafarers para sa PEME. Then why did you allow laboratories like these to exist? Actually, sir, nasa pipeline naman ng bureau namin to amend this kasi way back 2013 pa tong AO na to eh. Hindi pa namin na-amend. Nasa pipeline na ito for amendment talaga. Basura nyo na po yan. Pati Yan na yung, pala, nasa administrative order nyo na rin na merong karapatan ng seafarer o OFW na magpili ng clinic of his or her choice na para doon magpa-check up o PEME. Bakit pa kailangan kayo mag-accredit ng clinic na tulad nitong RGO na kailangan sila mag-certify whether fit to work? When in fact, the hospital halimbawa na gusto ng OFW, doon siya magpa-check up, sinertify na siya. kasi Kailangan pa na certification from them, parang confirmatory. we just base our guidelines on this migrant workers for overseas act on 1995 pa. 1995. So it's about time, outdated na yan. It's about time na Inamend siya sa RA 10022 na ito na yung existing namin na fina-follow. Yung RA 10022. then we have to amend that. Yes po. I have to amend that. I will file a bill to amend that provision. Yes. Okay? Sorry, Dokta, maghanap na lang kayo ng ibang hanap buhay. Kasi pakakansela ko yung mga clinic tulad niya. I'm sorry, nothing personal. I don't know you and you don't know me. Kasi parang racket to lumilitaw. Nang-racket kayo sa mga seafarer natin. Pasensya na po, Doc, ha? But I will do everything. Bibilisan ko na para mawala na kayo ng hanap buhay. Maghanap na lang kayo ng ibang trabaho. Negosyo, wag yan. Okay? So, clear tayo dyan, Secretary Kakdak. Magtulungan tayo and para Yes, Mr. sit Chair. down with the DOH Secretary as well. Yes, Mr. Chair. And then yung sa RA, yung provision na doon, magpa-file ako ng Yeah, amendment. Yes, Mr. Chair. Thank you very much. Now, nandiyan si Rochelle, yung kamag-anak or actually, kaibigan niya, yung si Joy, na pumunta sa programa ko, na yun na nga, siya na nga po yung nagpa-check up sa Santiago General Hospital na sinabing may sakit and then finit to work pa rin ng isang clinic. And then after na ma-fit to work,
pumunta ng abroad, ng Saudi, and then doon lumala yung sakit. So, anong update po doon kay Joy? Admin Kaunan, ma'am? Sen. Rafi, good afternoon po. Si Joy po ay nasa shelter na po natin sa MWO Riyadh at nag-report po ang ating well-off at ang ating labor attaché na siya po ay undergoing na po medical check-up and examination po sa Riyadh. Okay. So, she's undergoing medical checkup, and when is she going to be repatriated po? Ongoing na po, Mr. Chair, yung ating pong pag-apply ng kanya pong exit visa. So, ang maganda po, Mr. Chair, nasa atin na po siya. Nasa shelter na po natin siya. Okay, so pagdating niya rin sa Pilipinas, I want her treated. Meron man tayong OFW hospital, and that should be free. Yes po, Mr. Chair. Lahat ng tulong na pwede ibigay ng ating DMW and OWA, tulong natin. And of course, I know na meron tayong budget sa Action Fund para tulungan yung mga OFW na umuwi in distress. Tama? Yes, Mr. Chair, pagtutulungan po namin ng DMW ang lahat po ng assistance na pwede bibigay namin kay OFW Kalimag po, Mr. Chair. Thank you po. Thank you po, Admin Kaunan ng OWA. Miss Rochelle. Ma'am Rochelle. Good afternoon, sir. Sorry po at Yes, sir. Good afternoon. sorry for waiting. Yan po, narinig niyo po yung pinag-usapan namin, yung kaibigan mo. First of all, ako po taus-puso nagpapasalamat na napakabait yung kaibigan, yung inyo pong pag-aalala, yung inyo pong concern. And dahil po sa inyo, ayun, mapapawi na po yung friend ninyo. Ano pong reaksyon nyo, si Joy? Maraming salamat po, sir, sa mabilisang pag-action po. By the way po, sir, ang update po sa akin ni Joy, may exit visa na daw po siya at hinihintay na lang daw po niya yung ticket po niya. May exit visa na. At nasa online din po siya, sir. Naka-join po siya ngayon sa Sige, hearing nasa natin, nandiyan ba si Joy? Comsec, let's talk to Joy. Mas maganda, makausap natin diretso. Joy, ma'am? Hello, Joy? Miss Joy? So meron na po siya exit visa, Miss Rochelle. Yes po, sir. Yun po yung So, sabi ticket niya na sa lang. akin. Tapos, Okay, so tapos admin daw po ang Kaunan, ticket na lang. Who should be the one that would provide the ticket? Kami na po niya ng DMW sa Ayun na po. Mr. Chair. Wala na pong problema yan. So kung Mr. may exit visa na, pwede nyo nang bilan ng ticket? Yes, Mr. Chair. Okay. Kasalubungin na po natin dito, Mr. Very Chair. good. Miss Joy? Hello Wala. po. Magandang hapon po, Miss Joy. Magandang hapon mo din po, Sir Rafi. Ayun, very good news. May exit visa ka na pala. Opo, sir, dumating na po siya nung May 26 po. Tapos po nung May 27 po, nakatapos na din po yung check-up ko. Inaantay ko na lang po yung result, Sir Rafi, para daw po makuhanan daw po ako ng ticket. Pero ang possible daw po na pwedeng makuha sa aking ticket is June 2 daw po. June 2, which is next week. Opo, pero ang ano po kasi, inaano po kasi ng agent ko is June 11, kaya po yun sabi ko hindi po pwede kasi sobrang tagal na po. Kaya Tama. po pero po ang polo na ay yung ano po kahapon nung nagpunta po ako magpa-check up, sila na po mismo nagsabi na hindi ka na aabot ng ganun katagal kasi may exit visa ka na, tapos na yung medical mo. Antayin na lang natin yung result, tapos po mga June 2 daw po is may ticket na po ako. Okay, so meron ka ng ticket by June 2, tama? Kino-confirm niyo po, Admin Kaunan? Yes, Mr. Chair. Gusto lang po namin na, and Mr. Chair, regarding the medical results, we're expecting po na lumabas na po siya by May 31 po sa Sabado, Mr. Chair. Very good. Okay. Meron pa bang gusto magsalita rito na hindi ko na tawag before I suspend this hearing? Wala? Okay. There being no other matters to be discussed on the agenda, this meeting is hereby suspended. Notices and invitations for the next hearing shall be sent accordingly. If you have further documents for consideration, please submit them to this committee. Thank you, everyone.